Blessed are those who believe without seeing. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At meron tayong natanggap dito na magandang marker. Ito yung mga legit markers na natagpuan ng ating katiyats. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Okay, shoutout tayo kina Pips Gilmar, Robert Amante, user QY7, Vince Biugama, Idelburga Kayanong, Jero Mendoza, Glenn Mario, kay Malbert Basilio. Shoutout din kay Elvin Famaran, kay Michael Mejia, kay Edgardo Cuervo, kay Golden Nature, user MA2. Shoutout kay Junel Vidal, kay D6 Explorer, Mamurumar. Shoutout din kay Pugs 2021, kay Pango Sylvester, Dennis Mordino, Alberto Akak, Princess King, Robert Cabunilas, Banacon, Dafig 5, Saldi Adanga, Robin Bantula, kay Ayan Albar. Lastly, shout out kina Lynn Marinduque, kay Danny Flores, Barbers 267, kay DC Explorer, at kay Prixal Alternative at Lito Taburada. At sa hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, ito yung video na napakaganda. Ayan o, para siyang doorway. Kung alam nyo yung totem sa Mexico, ay para siyang totem na nakatayo. Atin balikan. Ito yan o, may nakatayo na parang totem, at sa tabi nito ay parang may butas na pinasakan ng ganyan malaking bato. Kaya ano ba ang ginagawa ng ganyang itsurang bato, kakaibang hugis, at pinasak sa parang rectangular na butas? Ayan o, talagang man-made yung entrance. Merong entrance, nilagyan nga lang ng yan, yung kakaibang hugis na bato. Tinatawag ko na totem sa Mexico na ano yun, na klaseng skulptura. Okay, so ito yung gilid oh. Ayan, makikita pa parang may ano talaga, parang may tinakipan talaga na entrance. Makikita yung ano niya, yung lalim niya. Ito yung siwang sa gilid. Yan. At tingnan mo sa malayo, ito talagang napakalaki. Okay, atin umpisahan pag-analyze to. Okay mga katiyats, ito yung tinatawag ko na totem. Ito para siyang may mukha, di ba? May bibig, may liig, at saka katawan. Ngayon, ang totem ay simbolo yan sa Mexico sa panahon ng mga Aztecs. Merong mga templo ang Aztecs, at ang sa harapan ng mga templo ay itong mga eskultura tinatawag na totem. Ang totem ay tagabantayan, tagabantay. So in treasures, ganun din, nilagay siya diyan para tagabantay itong totem. Ngayon, sa gilid nito ay ito yung pinakamaganda. Ano ito? Okay, tingnan natin sa isang close-up na litrato. Ito. O ano yan? Sa tingin yung mga katiyats, di ba? Ito ay merong entrance na rectangular na ganyan, no? And then, pinasakan siya nitong bato. Parang nilagay diyan ng pasadya para magiging harang or sealed siya sa entrance. At para hindi, at kung nakita nyo, para hindi gugulong ang bato, ay nilagyan ng lock. Ito, nilagyan dyan ng lock para manatiling nakaganyan. Hindi lang natin alam kung gaano kataas ito kasi walang tao na nakatayo. So sa palagay ko, ang laki niyan ay ganito. Ito yung tao, at ito yung taas niyan. So, malaking bato talaga yan sa tingin ko.
mataas pa yan sa tao. Kung sabihin natin ang tao ay dito, ay malaking bato pa rin yan, di ba? At hindi yan magawa ng isang tao o dalawang tao lamang sa paglagay dyan. Kaya yan, ang bato na yan ay nilagay dyan sa tulong ng maraming tao. Maraming tao ang tulong-tulong para ipasak dyan sa ano na yan, sa entrance. So i-drawing natin gawa tayo ng drawing na side view niyan para ma-imagine natin, ma-figure out ang loob. So halimbawa, ito yung lupa, ito yung gilid ng bundok, at ito yung kanyang doorway na nilagyan nitong bato na parang loaf bread. Parang loaf bread siya, sliced bread, nagaganyan, di ba? So, sa ating imagination ay meron ito chamber sa loob. Sa likod nito ay merong chamber. So, ito yung chamber. Okay, at ano bang purpose ng paggawa ng chamber? Di merong ilalagay, di ba? Ang chamber ay lagayan. Kaya nga tinatawag na chamber. So pwedeng merong nakalagay dyan na mga importante. Bakit kasi nilalagyan ng pasak, ng lock, ang doorway, sinisilyo? Ibig sabihin, baka yan na yung hinahanap natin na Yamashita Treasures. Okay, kaya ang tanging gawin lang dyan ay tanggalin yan, di ba? Pero ingat lang, mapagmasid lang kasi may totem. Narito yung totem sa gilid niya, sa tabi niya, nakatayo yung totem. Hindi pa naman smiling, parang ano siya, parang malungkot. Kaya pwedeng merong mga sorpresa. Sorpresa, mga ano yan, booby traps. Okay, walang tanging marka dito sa ano neto, bato, kundi ito lang. Parang rectangular siya. So, nagsasabi na may box. Okay, kaya ang tanging gawin lang, tanggalin ito, ang totem. Parang totem na rin eh. Pero yung katabi niya talaga ang totem. Okay, at kapag may nakita kayong butas dyan, ay dahan-dahan lang talaga ang pagkilos. Anuhin niyo muna, magdala kayo ng parang stick, yung mahaba. Sundot-sundutin nyo muna. Huwag agad kayo pumasok, baka may maapakan kayo. At least kung may sasabog ay yung stick nyo lang muna ang mapulbos bago kayo, kisa kayo talaga ang makaapak ng mga sumasabog na mga landmine. Okay, yun kasi ang mga nilalagay nila, landmine. And then kapag piniyak nyo yung mga konkreto, nilalagyan din nila yan ng mga kinalaman ng mga granada o itong mga bala ng mga kanyon na kapag tatamaan ng malakas na hataw ng maso ay sasabog. Okay, sa tabi naman ito dito yung nabandaw, dito ay ito yun, dito yung totem, ito yung entrance na sinabi natin na tanggalin yung bato dyan. At sa gilid niya, tabi ay ito, parang merong butas, parang may nabuksan na tunnel. Kaya i-search nyo rin ito kung ano yan. Kung yan ay saradong tunnel or nag-bar down na tunnel, hukayin nyo muli at pasukin. Baka ito yung entrance papunta sa loob nito. Kasi kung baka may booby trap itong dito, kapag ginalaw nyo, baka sasabog. Kaya dito muna sa gilid, tingnan kung baka pwede daanin dito, baka merong daanan. Okay, at ito lang aking analysis dyan mga katiyats. Man-made structure, may kahulugan at sinarado. So ibig sabihin ay may importanteng bagay sa loob nito. Yan lang ang ano dyan, ang analogy na meron talagang tinatago kasi nilalak ang entrance. Alright, so good luck sa inyong lahat dyan. Ako magpaalam na maraming salamat. God bless us all.